Hindi yung mga kapatid namin nanonood sa FB Live. Patuloy mo yung paramdam sa kanila, ang presensya mo. Tunay nga na united kami na nag-aaral ng mga salita sa mga oras. Kaya dalangin namin na handa mo ang puso at isip ng bawat isa. Alisin mo po yung mga maaaring sagabal at panglubos namin maunawaan yung mga katotohanan na gusto mong paunawa sa atin. Gamitin mo po ang mga oras ito upang ipakita yung kagandahan mo. Maunawaan namin yung kadakilaan nawa sa mga oras ito ay samahan kami ng yung Banal na Espiritu. Sa gayon, ay nakakasiguro kami na pawang mga katotohanan namin ng papakinggan sa mga oras ito. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang topic natin for this Sunday is yan, nakalagay. When joy is misplaced. Kapag na-misplaced daw yung joy. Pag sinabi misplaced, parang nawala, na nailagay mo sa ibang lugar, hindi mo na maalala. And yung pag-usapan natin, ano naman yung mangyayari kapag yung joy is misplaced sa ibang mo na ilagay. And as you can probably observe, puro joy, yung mga pinag-usapan natin, puro joy. Every time na magsasalita ako sa unahan, puro joy, parang pinapaikot-ikot ko na lang kayo. Pero ganun na talaga, kunti lang ang nalalaman natin. And yung sa kakaunting nalalaman natin is enough. Yan. To bring us closer sa Panginoon. Iba't ibang form lang, iba't ibang presentation lang. Yun lang yung challenge natin. I-present ko ng kakaiba. Kasi ang katotohanan ay hindi naman nagbabago. So, therefore, ganun din yung mangyayari sa atin. In and out of season, ito pa rin yung mga pag-uusapan natin. Patungkol pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Kaya huwag kayong tataka kung bakit puro joy, bakit puro ganito yung pinag-uusapan natin. Kasi, ganun talaga eh. Kunti lang ano natin. And yun naman, di naman kailangan malulupit na doctrines o marami tayong nalalaman. Nalalaman natin is enough. And kailangan lang natin i-present ito in a manner na napapakita natin ang Panginoon ultimately. Na ma-maximize natin ang kabutihan niya. Mapakita natin kahit sa paano paraan, kahit parang paulit-ulit na pinag-aaralan natin, as long as nakikita natin ang Panginoon in a different perspective, na mas na-appreciate natin siya in a different manner, ma-accomplish natin yung gusto natin. So ngayon naman, last month, usapan natin yung process, kung paano yung joy of the Lord is our strength. Diyan nagmumula ang lahat. At kapag mayroong joy sa Panginoon, ang isang Kristiyano, he will be able to endure, to be patient in doing good works, in increasing knowledge of God, and that good works, that increasing knowledge of God, will also produce joy. So parang joy, ito yung Kristiyano, kapag sumusunod sa Panginoon, joy, napapagitna tayo na we are being sandwiched with joy of the Lord. Yan yung buhay natin. Umpisa, hanggang wakas, ay tayo ay nasa loob ng presensya ng ligaya ng Panginoon. So ngayon naman, paano kapag hindi ganun ang nangyayari? Wala yung joy sa umpisa, wala ang joy sa dulo ng ginagawa ng mga buhay natin. So ito yung pag-uusapan natin. Simple, but I think this is very, very important as a way of correction na para pakita sa inyo, napaka-importante ng sequence kung saan natin nilalagay yung mga joy natin. Yung proper way of placing joy, syempre, yun nga, umpisa. Sa umpisa ng buhay natin, we should always look for joy in God. Yun yung umpisa nun. At sa kung gagawin natin, that will also produce joy. Yun yung tamang process. Pero sa buhay ng isang Kristiyano, hindi natin maiwasan na inalalagay natin sa iba't ibang lugar yung ligaya natin. We are misplacing our joy. So ano mangyayari sa isang Kristiyano kapag gano'n? Basahin natin yung Luke 10:17-20. Yan, basahin ko. Now the 72 returned with joy, saying, Lord,
even the demons are subject to us in your name. Ito yung storya. Inutusan ng Panginoon yung 72 na disipulo na humayo, mag-share, magpalayas ng mga espiritu, magpagaling ng mga may sakit. And ito na sa Luke 10, bumalik na sila after accomplishing yung pinapagawa ng Panginoong Jesus. And they were astonished. They returned with joy. Masayang-masaya sila, mga kapatid. Yung 72 na disipulo, bumalik na with joy. Tuwan-tuwa sila. At sinabi nila sa Panginoong Jesus, Lord, even the demons are subject to us in your name. Ganun sila kasaya kasi nakita nila na meron kapangyarihan yung salita, yung pangalan ng Panginoon. Even the demons ay sumusunod, walang magawa sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Jesus. And Jesus said to them, I watched Satan fall from heaven like lightning. Behold, I have given you authority to walk on snakes and scorpions, and authority over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Napakasarap isipin yan. Hindi ko pa naman matutuwa kung ganyan yung authority na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pero ito pansin nyo sa sinabi ni Jesus Christ. Verse 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. Napakasarap. Imagine mo, anong ligaya ang ibibigay sa iyo kapag every time na magsasalita ka, lumalayas ang mga demonyo. Every time na sasabihin mo ang pangalan ng Panginoon, kahit sinong kalaban, meron kang authority. You have authority over all the enemies. Wala daw makaka-injure sa'yo. Wala makakapanakit sa'yo. Tao man yan o masamang elemento. Siyempre, liligaya ka talaga. Nang mararamdaman mo yung kapangyarihan, mararamdaman mo yung authority na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Liligaya ka niyan, siyempre. Pero, nakapagalitan pa nga sila ng Panginoong Jesus. Huwag kang magsaya dyan. Do not rejoice that the spirits are subject to you. Huwag kang mag-rejoice dyan. But rejoice that your names are recorded in heaven. At gano'n. Masama ba yun? Every time na kumikilos, every time na nakikita natin ang pagkilos ng pangalan ng Panginoong Jesus, every time na nakikita natin mayroong gumagaling sa pangalan ng Panginoong Jesus, every time na mayroong napuposes ng demonyo at sinabihan mo na lumayas sa pangalan ng Panginoong Jesus, bawal kung maging masaya sa mga ganung bagay. Does that mean na bawal na tayo maging masaya sa ibang mga bagay except that our names are written in heaven? Yun ba ang pinapatungkulan ng Panginoong Jesus? Of course, hindi yun. Siyempre kasi marami pang instances sa Bible na tinuturuan tayo masaya. Siyempre, kailangan natin mag-rejoice. Laksa-laksa ang anghel sa langit ang nagsasaya kapag mayroong isang unbeliever na bumalik. Naging mananampalataya, nagre-rejoice sila. Tama, di ba? Ganun din sa atin, dapat mag-rejoice tayo every time na mayroon tayong nakasamang bago. Yan, lagi ko sinasabi pag may mga bisita. It's our reason for joy kapag mayroon tayong nakakasama. Kasi mayroong dumadagdag sa pamilya natin. So, bakit ganun? Bakit tayo nagpabawalan ng Panginoong Jesus na mag-rejoice sa mga ganitong bagay? Except, rejoice thou that our names in heaven. Una sa lahat, hindi tayo pinaprohibit ng Panginoon na magsaya. Kapag nakikita natin, isang kapatid natin, nag-bless ng Panginoon, dapat maging masaya tayo sa kanila, di ba? We could rejoice every time na meron tayong mga kapatid na ikinasal, di ba? We should rejoice with them. Every time na meron tayong mga kapatid na bine-bless materially o kaya ng anak, we could always rejoice in those things. Pero ang pinupunto
ng Panginoon dito is all about, syempre, sequence. Ano yung nasa root ng mga buhay natin? Ano yung pinaka-importante, nasa pinaka-foundation ng lahat ng ligaya natin? And that is to rejoice that our names are recorded in heaven. Madalas nakakalimutan natin itong katotohanan ito. Madalas, hindi natin nabibigyan ng karampatang celebration knowing that our names are recorded in heaven. Of course, it talks about salvation. Mag-rejoice daw tayo that we are saved. Madaling isipin, madaling tandaan, alam na natin yan sa pinakabuturan ng mga puso natin. Especially kapag laking simbahan ka. Parang it appears naturally na sooner or later, maliligtas ka rin. Parang gano'n, kasi gano'n kami. Laking simbahan kami na wala kaming other choice mag-explore ng mga bagay, ito na yun. Kaya madalas, hindi natin na-enjoy, hindi natin nabibigyan ng karampatang celebration, yung katotohanan that we are saved. Ano bang implication kapag ang pangalan natin ay naka-record sa langit? Una sa lahat, being saved means God is not our enemy anymore. God is for us. Hindi ko ba naman matutuwanan? Kung hindi natin naiintindihan, kung hindi pa tayo naliligtas, kaaway tayo ng Panginoon. Hindi lang, walang pakialam Panginoon sa atin. Hindi niya tayo ignore. Actually, galit ang Diyos sa atin. Kaaway tayo ng Panginoon. Yun ang tingin niya sa atin. Sino ba naman merong lakas ng loob na pipiliin kaaway ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ang gusto natin, nasa good side tayo ng Panginoon, tama ba? And being saved, yun talaga ang ginawa ng kaligtasan. Hindi na tayo ng kaaway, hindi na tayo kaaway ng Panginoon because we are a friend of God. It's not about being good and being bad. It's all about being an enemy or friend of God. Yan ang hindi masyado naiintindihan ng mundo ngayon. Nakala nila kapag mabait ka, kakampi ka ng Diyos. Pero wala kinalaman yung kabaitan o kasamaan mo kapag galit sa iyo ang Diyos. But being saved, your names being recorded in heaven, hindi ka nakawan ng Panginoon. Kailangan mo i-celebrate yan. Kailangan mong i-rejoice yan. Kailangan mong maging masaya knowing that God is not our enemy anymore. God is for us. We could always rejoice in that fact. Another thing, when we say our names are recorded in heaven, all things, lahat ng bagay, kahit treasurable man yan, or suffering, pain, lahat ng bagay will work together for your ultimate good. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, ibig sabihin, sa lahat ng iniligtas ng Panginoon, lahat na ng bagay, masama man yan or maganda, you could always hope, you could always expect that it will work for your ultimate good. Yang pangako na yan ay para lamang sa mga taong ang pangalan ay nakalista sa langit. We could always rejoice in that. Huwag natin kakalimutan, when you say you are saved, kasama yan. Ngayon ligtas ka na, nakakasiguro ko na kahit gaano kalaki ng delubyo na mangyayari sa iyo, or kahit gaano kalaking blessing, malaki man o maliit na blessing na mangyayari sa buhay mo, you could always be sure that it will work for your ultimate good. Kahit hindi mo man maintindihan. Another thing, when we say we are saved, madalas nakakalimutan natin to. Yung gravity, yung weight ng katotohanan to. Being saved means rescued from hell.
kahit gaano kalaking sakit na dinadanas mo dito sa mundong to, incomparable yan sa sakit na madadanasan mo kung sa impyerno ka pupunta. Kulang ang imagination natin to feel kahit kung katiting na amount ng sakit na dadanasin natin sa impyerno. But by being saved, you are rescued from hell. Huwag mong kakalimutan yan. Araw-araw ipagpasalamat mo because you are rescued from hell. Eternal hell, mga kapatid. So rejoice that your name is recorded in heaven. Ito, isa pang magandang bagay, isa pang magandang katotohanan, when we say we are saved, anything you ask in Jesus' name will be given to you according to His riches and glory. Pwede na tayong panalangin at makakasiguro tayo ang panalangin natin ay didigit ng Panginoon. Kaya nga, lagi tayong pray in Jesus' name. Kumbaga, kumain ka sa resto, ang dami mong kinain, wala kang pambayad, ilista mo kay Jesus. Parang gano'n, siya magbabayad mo. Parang gano'n yung mentality. Pero mind you, yan, according to His riches and glory. May mga times kasi na baliktad yung understanding, ang babaw ng understanding natin, according to His riches and glory. Mga hinihingi natin, masyadong mababaw in comparison sa riches and glory ng Panginoon. So therefore, being saved, dapat maintindihan natin yung meaning ng riches and glory ng Panginoon. Para every time na hihingi tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus, we could understand yung magnitude when we say according to His riches and glory. Kasi madalas ang hinihingi natin mga simpleng bagay lang. Pero when we say according to His riches and glory, dapat maintindihan natin na hindi lang mga simpleng bagay yung pwede natin hingin sa Panginoon. You could always expect being saved, now that your name is recorded in heaven, there's a God who's listening to every prayer of yours. Huwag niyong kakalimutan yan. Pagpasalamat niyo palagi na every time na yuyuko ka, iiyak ka sa panalangin, there's a God who's willing to listen in you. Another thing, when we say we are saved, huwag niyong kakalimutan yung forgiveness. Napakasarap isipin na mayroong Diyos na laging handang magpatawad sa atin. It's a reason for joy para sa ating mga kapatid. Knowing that we are forgiven. Madalas natin for granted natin. Kasi 1 John 1:9, basta sabihin mo lang yan, mga kasalanan mo, kung papatawad mo. Pero i-appreciate naman natin, let us learn to appreciate yung mercy ng Panginoon para sa mga tao kanyang iniligtas. We could always celebrate that our God's mercy and forgiveness is everlasting. Walang kahit anong klaseng kasalanan na pwede magpaghiwalay sa atin sa Panginoon. And that leads us, yung last point na naisip ko yan, God will hold you so that your salvation will never be lost. When you say that your names are recorded in heaven, walang iba pwedeng makapagbura niyan, kapatid. God will do everything in His omnipotence para hindi mawala yung pangalan mo sa langit. Di ba napakasarap isipin? Di ba masarap mag-celebrate knowing na yung salvation mo, that you are being saved, at hindi yan mawawala dahil ang Diyos na nangako niya ay hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Rejoice in this, that your names are recorded in heaven. Sa tinagal-tagal natin mga Kristiyano, 1 year, 2 years, 5 years, o kahit 10 years, 20 years ka ng Kristiyano, we could always rejoice that our names are recorded in heaven.
ito ang priority natin. Kung gusto natin ang buhay natin ay maging align sa kagustuhan ng Panginoon, ito yung ultimate reason for our joy, that we are saved. Ito yung first and foremost. Ito yung nasa umpisa, that we are saved. Kasi kung isipin naman natin, wala naman ang sense lahat ng bagay kung hindi tayo ligtas. Hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon na mag-rejoice sa ibang mga bagay. Sa mga success natin, sa trabaho, etc., etc. May birthday yung kapatid mo, pamilya mo. We could always celebrate, we could always rejoice. Mag-awitan tayo, magsaya tayo. Pero, kung gusto natin maging masaya, na totoo, kailangan natin maintindihan yung joy of being saved. Yung mga pinag-usapan natin. Kasi, mawawalan ng sense sa lahat ng bagay, mga personal success naman natin, kung sa impyerno naman tayo pupunta, di ba? Kung mag-focus ka sa trabaho mo, sa let's say, umaasenso ka sa trabaho, nagre-rejoice ka, kung nagpo-promote ka hanggang sa ikaw na yung pinakamataas sa company mo, we could always rejoice in that. Pero, anong sense nun kung sa impyerno ang punta mo? Di ba? Walang sense. But, if you know na ikaw ay ligtas, niligtas ng Panginoon, lahat ng mga succeeding na activities mo will make sense. Di ba? Bubuo ka ng pamilya, magkakaanak ka, magkakaapo. Mas masarap mag-rejoice kasi knowing na after this life, you are still saved. And vice versa, magpapagal tayo sa mga bagay na temporal as after these things, after our life here in earth, hindi pa na tayo ligtas. Nawala ng saysay yung mga temporal celebrations natin, temporal successes natin, mga accomplishments natin. Nawala ng saysay. If in the first place, we are not saved. So mga kapatid, ito yung foundation na ligaya natin, that we are saved. And yung mga succeeding na accomplishments natin, we could always contribute to God because we are saved in the first place. Pwede natin ibigay sa Panginoon yung mga ganung bagay. Salamat sa Panginoon, niligtas mo ako. At ngayon ligtas na ako, magagawa ko na magsaya ng totoo. There's no lingering fear na lahat na naipundar mo dito, lahat ng mga nagawa mo dito ay mawawala ng saysay. Magkakaroon ng saysay yan if you are saved. So mga kapatid, ano mangyayari sa isang Kristiyano kung nakalimutan niya yung katotohanan that he is saved? Ito na yun. Paano kapag na-misplace natin? Na-misplace natin yung ligaya ng kaligtasan, nawala sa atin. Siguro nalaglag natin kung saan. Parang gano'n. Ito yung sum of the categories na mangyayari sa isang Kristiyano kapag nawala yung joy of salvation. Una, legalism. Kung mapapansin nyo, ang legalism is the absence of joy. Kung kahit sa mga YouTube channel, mag-aaral kayo, makikinig kayo, malalaman nyo agad kung isang pastor o isang doktor ay legalista o hindi. Papansin nyo kung meron bang joy o wala sa taong nagsasalita mo. Ang legalism po is the absence of joy. Nanakaw niyan yung ligaya ng kaligtasan. By being strict, nagsaset siya ng standard na unti-unti nagnanakaw sa ligaya ng isang Kristiyano. Alam na natin to, being legalistic, syempre hindi maganda yan para sa atin. Because we are living by grace. Pero mind you mga kapatid, although kahit alam na natin that we are saved by grace, we are living by grace, hindi natin naiiwasan that we
we fall in legalistic ways. Hindi. Matagal na ako sa Litea. We are living by grace. We are living by faith in Christ alone. Hindi ako legalista. Maganda sana yan. Kung ipinamumuhay natin. If we are truly living by grace, siyempre makikita sa buhay natin yan. We will overflow in joy in God. Pero let's be real. Are we living by grace? We know that. Alam natin yan. Na siyempre, we're living by grace. Pero baka mamaya, hanggang sa isip lang yan, yung mga akto pa rin natin, is the opposite of grace. Paano natin malalaman kung opposite ng grace? Yung akto, yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Gamitin natin prinsipyo yung sinabi ni Jesus Christ. Rejoice in this, that your names are recorded in heaven. Bago ka gumawa, bago ka mag-decide na kahit anong mga bagay, alalahanin mo muna that you are saved. Rejoice in that. That God saved you by grace. Kung alam mo yun, kung ma-appreciate mo yung katotohanan yun, yung mga succeeding decisions mo sa buhay will ultimately lead you to God's gracious ways. Siyempre, kung yun ang gagamitin natin foundation, kung yun ang gagamitin natin prinsipyo ng mga buhay natin, that we are living by grace, that we are saved by grace, yung mga bagay na naiisip natin will definitely lead us sa graceful life na gusto ng Panginoon sa atin. Sa mga desisyon natin, we will not impose standards, we will not impose strict prohibition if we are overflowing with grace. Alitea Bible Church, kailangan natin maunawaan ito. We know, alam natin yung katotohanan na yan, that we are saved by grace. But are we doing it? Are we walking the talk? Mga kapatid, kailangan natin maunawaan ito. Otherwise, we have misplaced the joy of being saved. Naiwala na naman natin, nailigaw na natin yan. Kung sa pananamit pa lang, magkatalo-talo na tayo, that's not living by grace. Kung pangungunahan natin yung mga mayayaman sa kung paano gagamitin nila itong mga tao to, binilis ng Panginoon, tapos kung nila binibigay sa church, pinapangunahan mo. Mawawala yung ligaya ng mga tao yun. Ninanakawa mo sila ng ligaya. But if you are living by grace, your joy will overflow. Maging masaya ka sa mga kapatid mo, kahit ano man yung itsura nila, kahit ano man yung accomplishments nila, you will not covet their successes, masquerading na, oy dapat, dahil pinapaya mo kayo ng Panginoon, dapat mas malaki ibigay nyo, dapat ito yung mga presyo na ibibigay sa simbahan. Una sa lahat, hindi sila matutuwa, ninanakawa mo sila ng saya, kapag minamicromanage mo sila. And pangalawa, ikaw din, mawawala ka ng ligaya. Dahil ultimately, kahit alam mo that we are living by grace, naging legalista ka sa ibang mga tao. That all happened just because we have forgotten to rejoice that we are saved by grace. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong i-misplace yung katotohanan that we are saved, that our names are recorded in heaven. Think about it. Kung ang lahat ng pangalan natin ay nakalista na sa langit, what else matters? Wala na. Kahit ano yung itsura mo, kahit gaano kalaki yung kinikita mo, i-compare mo sa iba, wala nang sense yan as long as you know that you are saved, that you're going to heaven. Ba't mo patitignan yung mga kapatid mo na ma-asenso, tapos mag-uutak ka lang kami, dapat ito, pinabless ni Lord, dapat yan, malaki binibigay mo yan. Huwag na gano'n mga kapatid. If you know that you are saved, importante mo ba yun?
Parang ginagawa nila yung standards yung mga kapatid natin sa Panginoon. Another thing na mangyayari sa isang Kristiyano, kapag ang ligaya niya is misplaced, naiwala niya, nailagay niya sa mga ibang bagay, is insincerity. Ikaw ba, kapatid, ay nararamdaman mo paminsan-minsan na tuwing linggo ka lang Kristiyano? Kapag Lunes hanggang Sabado, feeling mo hindi ka Kristiyano? Are you living a dual life? Parang dalawa na yung pagkatao mo. Isang Kristiyano tapos isang hindi Kristiyano. That is because you are being insincere. That is because nawawala yung sincerity ng pag-worship mo sa Panginoon. Kanina nag-awitan tayo, we could always act. Wala naman pwede mag-gusto sa atin. Pero kung minsan nararamdaman natin na parang wala sa lugar yung worship, wala sa lugar, wala sa emosyon, hindi ko nararamdaman yung pag-worship, parang hindi masyadong totoo. Yung panalangin ko, we pray but we don't believe. That is because we have been insincere sa Panginoon. Nawala yung authenticity ng pagiging Kristiyano natin. That happened, isa ang culprit. Isa lang sa suspect natin yan. You have forgotten to rejoice that your name is recorded in heaven. You have misplaced your joy. Think about it. Kung palagi nasa isip natin ang ligaya that we are saved, nandun palagi yung joy of salvation, sa pag-awit pa lang, masaya ka na. Hindi mo pwedeng katwayan, hindi mo pwedeng linlangin yan. Sa buhay, mas maging sincere ka sa mga ginagawa mo, knowing that you are saved. So kung gusto natin maging sincere yung worship natin sa Panginoon, maging sincere yung buhay natin, na totoong Kristiyano tayo, hindi lang tuwing Sabado at Linggo, because all our lives, with all authenticity, remember to rejoice that your name is recorded in heaven, mga kapatid. Simple, yet I know and I believe it will heal us from all our insincerity. Hindi nawawala ng kaligtasan, syempre. Pero, yung sincerity natin yung pinag-uusapan, yung personal na sincerity natin sa Panginoon. Masosolusyonan yan if we are rejoicing, if our joy is in the fact that we are saved by Jesus Christ. Another thing na nawawala kapag ang joy natin is misplaced, nailagay natin sa ibang bagay, being passionless. Nawawala yung passion natin. Yan sa tanda ko dito, nakita ko unti-unting nawawala ng passion, nagkakaroon ng passion, marami. Passion sa hobbies, tapos unti-unting na-prostrate, naghanap ng ibang hobby. Nawawala ng passion. And that also can happen sa Christian life. Sa ministry, sa ginagawa, sa pag-share ng salita ng Panginoon, sa pagtulong, sa pag-serve. May mga times na pwede mawala yung passion natin just because, eto na naman yung suspect, your joy is misplaced. Kasi kung nandoon sa simula pa lang yung ligaya, knowing that you are saved, you will be passionate sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Pero nangyayari, naging passionate tayo, nilalagay natin yung passion natin sa ibang mga bagay. Let's say, sa trabaho, sa career. Nandun kasi yung ligaya natin. Unti-unti na place natin to, na ilagay natin sa career natin. Nakita natin, gumaganda yung buhay mo eh. Halimbawa, nag-focus ka sa career, naging passionate ka sa trabaho mo. Nakikita natin na lumalago ka bilang careerman, career professional. And you will strive for it. Why? Kasi nandun na yung
yung ligaya mo, doon mo na nailagay. Maging passionate ka doon, at kapag medyo nahirapan ka, siyempre mawawala yung ligaya mo kapag nahirapan ka sa trabaho, naging toxic na, ganito ganyan, mawawala yung joy mo. So, ayun, nawawala ang ligaya. Maging seasonal yung ligaya mo, kapatid, kapag ang nilagay mo, yung joy mo sa career mo. Ganun din sa relasyon, diba? Boyfriend, girlfriend, o mag-asawa. Kapag ultimately, nilagay mo yung joy mo sa pamilya, paano kapag nawala sila? Huwag naman sana, diba? Pero paano mangyayari kapag nandun? Yung ultimate joy mo. Maging passionate ka para maglingkod sa pamilya, paano pag nawala yan? Mawawala ka ng passion. Maging seasonal. Pero ito ang pansin ninyo mga kapatid. Paano kung ang inilagay nyo passion ay sa paghahanap ng kaharian ng Panginoon? Seeking first the kingdom of God. Doon nyo nilagay yung passion nyo. Knowing that you are saved, you're rejoicing in the fact that you are saved, at naging passionate ka sa katotohanan na yun, pangako ng Panginoon, all these things will be added to you. Ibig sabihin, kapag naging passionate ka sa Panginoon, kapag ang joy mo ay nasa Panginoon, pwede ka pa rin maging masaya sa trabaho, pwede ka pa rin maging masaya sa pamilya, pwede ka pa rin maging masaya sa ibang mga bagay. Ang ginawa mo lang, ang foundation mo, first and foremost, ang joy mo, at its foundation is si Lord. Yung mga secondary things, mas ma-appreciate natin. Sa trabaho, kahit ano mangyari sa trabaho mo, you can always rejoice because you are saved. Pwede mo palaging pagpasalamat at mas maging passionate ka nga sa trabaho knowing that you are saved. Pero kung ang uunahin natin, ilalagay na agad natin ang passion natin sa trabaho, sa career, or kahit sa studies, sa mga kabataan, pwede ka maging masaya dyan, pero how about yung spiritual life natin? Hindi yun covered. Pero kapag inuna mo yung Panginoon at ang kanyang kaharian, yung mga bagay na yan will be covered. Yung mga bagay, such as studies, business, career, family, relationship, kahit ano man yan, will be covered. You can authentically, you can sincerely rejoice kung uunahin mo yung kaharian ng Panginoon. Kaya kung mababasin nyo, wala naman akong kaaway. Hindi ko naman kaaway yung mga tao na nagsasabi na unahin mo na yung mga sarili. Self-love muna. Lagi ko nakita sa Facebook yan eh. Self-love muna. Unahin mo muna yung sarili mo para matuto ka magmahal ng iba. Maganda siya, but at the same time, hindi yun yung tamang proseso. Before loving yourself, love God first. Doon mo lang matututunan kung paano mahalin ng tamang sarili mo if you love God first. Ganun din sa pamilya. Kung mapapasin nyo, sinabi ni Jesus Christ, hindi ka pwedeng maglingkod sa akin kung mas mahal mo yung mga magulang mo. Kaya dapat, hate mo sila. Parang ganun sinabi ni Jesus Christ. Hindi naman sa hating your family, your mother, father, pero tinuturo dito ni Jesus Christ, unahin mo ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, matututunan mo mahalin yung mga magulang mo ng tama. Matututunan mo mahalin yung sarili mo ng tama. Matututunan mo mahalin yung trabaho na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Matututunan mo mahalin yung mga relasyon na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon kung uunahin mong mahalin ang Diyos. So it is very important that our foundation, yung joy natin, ay nakalagay sa Panginoon. Remember that you are saved by God. Para sa gayon, regardless ng service mo, maging successful man yan sa ministry o hindi, you could always rejoice. Hindi nakadepende sa success, sa achievement ng ministry, ng service, yung ligaya natin. Nakadepende sa katotohanan that we are saved.
Ganun din po, mga kapatid, self-glory. Every time na-enjoy natin, nilalagay natin sa ibang mga bagay except sa Panginoon, we will ultimately glorify ourselves. Ganun naman, nangyari. Kapag naging successful ka sa trabaho, pwede mo ipapasalamat sa Panginoon yan, pero unti-unti mabasa sa isip mo, pinaghirapan ko to. Yung ginhawa ng buhay, pinaghirapan ko yan. Just because we have forgotten to rejoice in the fact that God Himself saved us by grace. Hindi natin pinaghirapan yan. Ganun din ang mangyayari sa pag-ibig. Kung papasin nyo, let's be real. Mahirap magmahal ng mga pulubi. Mahirap magmahal ng hindi mo kilala. Bigla may mga tao dyan. Kaya mahirapan tayo mag-share. Because love has been compromised in the first place. Just because nakalimutan natin yung katotohanan that we are saved. We know that, pero nakakalimutan natin yung appreciate, nakakalimutan natin yung Diyos. Kaya nahihirapan tayo mag-share sa kapwa natin. Hindi natin kaya mahalin, ultimately yung mga tao na compromise na yung pag-ibig natin. Yung kaya lang natin gawin ay umibig ng mga ibig-ibig, then we're no different sa mga hindi naligtas. So, ang gusto natin magmahal with authenticity, ng totoo, with sincerity, mahalin natin yung church, mahalin natin yung churchmate natin, ng totoo, na walang halong galit, but pure love. Remember that you are saved. Ligtas na ako, what else matters? Hindi ko na kailangan problemahin sa sarili ko kung ligtas na ako. Yung mga time na pwede kong gugulin para sa sarili ko, hindi ko na kailangan yan because I'm safe. I'm in a safe place na. Aanin ko pa yan. Aanin ko pa yung comfort if I'm already comfortable being safe at sa langit na pupunta ko. Ano na mangyayari sa mga free time natin na gagugulin sana sa self-care natin? We don't need to care for ourselves if we are already safe. We are already being taken care of by God. Ngayon, marami na tayong free time, marami na tayong kayang gawin. Sa bubuhos yan, sa mga tao kapaligid sa atin. Tama ba? Yung mga sarili natin has already been taken care of by God. Wala na tayong problemahin. Kung mga taiman tayo dito, ligtas na tayo, sa langit na tayo. Praise be to God. Ano bang problema natin? Wala na. So, yung mga free time na meron tayo, ibuhos natin sa mga kapatid natin. You will know how to love. If you know na wala nang makakasira ng buhay natin, hawak na ng Panginoon yan. Our love will never be compromised again if we know that we are saved. Ganun din sa fear of death. Alam nyo, mga tayo natatakot, mamatay. Siyempre, maganda na buhay natin dito eh. Pero, kung ang ligaya natin ay nasa langit, to live is Christ, to die is gain. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi siya takot mamatay. In fact, it is bountiful. It is my gain to die. Pero kung wala yung joy mo dyan, wala yung joy mo sa katotohanan na ligtas ka na, you will fear death. And ultimately, mahihiya ka. Mahihiya ka mo share, mahihiya ka sa buhay mo. Ano pagdating mo sa langit? Tatanungin ka, anong ginawa mo sa iyong buhay? Ano yung nagpasaya sa iyo? Sa buhay mo, sa kaprasong buhay mo, nasa lupa ako. Mahihiya ka pag nakalimutan mo na yung ina-enjoy mong mga bagay, yung mga bagay na walang kinalaman sa Panginoon. Pero, if you are rejoicing that your name is recorded in heaven, you will not be ashamed to be in front of our Lord and Savior. So don't misplace your joy. Ilagay mo yan sa katotohanan that your names are recorded in heaven.
Huwag natin kakalimutan mga kapatid. In another simple story na alam natin by heart, ay yung istorya ni Martha and ni Mary. Hindi ko na nilagay dyan yung verse. Pero karugtong yun sa Luke 10. Luke 10, yung binasa natin kanina, may 72 disciples na dumating na nagre-rejoice dahil yun nga, nakapagpanaya sila sa masamang espiritu, walang nakalaban sa kanila. Pero sinabi ni Jesus Christ, mag-rejoice kayo that your names are written in heaven. Few verses after, yung 72 plus marami mga tao doon, pumunta sa bahay ni Martha. Doon sila nagtipon-tipon. Siyempre, yung magkapatid ng Lord. Paano natin papakainin yung 72 plus yung mga apostol pa? Alam mo, nasa over 100 katao yung nasa bahay ni Martha. Kaya hindi maganda ugaga si Martha sa mga gagawin niya. Magsaserve, maglilinis ang bahay, magluluto ng kakainin para hindi lang sa 12 tao, bagkos, kasi kami yung 72 na yan. Yun yung tamang response, syempre. Magluto, pakainin. Maraming verses sa Bible na syempre, kailangan maging hospitable sa mga servant ng Panginoon, pakainin, painumin. Pero, unti-unti, nawala sa wisyo si Martha. That's the right response. Siyempre, tama naman. Siyempre, kapag meron kang bisita, pakainin mo. Actually, si Mary nga, yung medyo baliktad yung isip. Mas makaka-relate tayo kay Martha kung may mga bisita na tayo sa bahay, maghahanda tayo, papakainin natin, maglilinis tayo ng bahay. Si Mary yung medyo kakaiba. Ano nasa isip ni Martha? Tama yung ginagawa niya. Kasi yun naman talaga yung custom. Yung mga unang panahon, kapag mayroong bisita, kailangan maghanda. So patingin ni Martha, si Mary ay yung tatamad-tamad. Tatamad ni Mary, ang dami nating bisita, kaya tumulong. Kaya knowing that, believing that, nagsumbong si Martha kay Jesus Christ. Sabi, Jesus, di mo ba patutulungin sa akin yung kapatid ko? Ang daming bisita, ang dami nyo. Wala tayong kakainin. Kaya gano'n siya ka-confident na lumapit kay Jesus Christ kasi yun yung pinaniniwalaan niya. She's serving, she's doing what is good. Pero, iba si Jesus Christ eh. Nakikita niya, nadi-discern niya yung pinaka-laman ng mga puso at isip natin. Kaya instead, napatulungin si Mary, napagalitan patuloy si Martha. Anxious ka sa maraming bagay. Yun sa pinakauna sa lahat, yun nakapagtaka. Bakit yun sinabi ni Jesus Christ? Anxious ka sa maraming bagay. Kung isipin natin, hindi naman maraming bagay yung ginagawa ni Martha, magsaserve lang, magluluto, maglilinis. Hindi naman gano'n kadami yun. Pero ang pinuto ni Jesus Christ, anxious ka, preoccupied ka sa maraming bagay. Hindi tayo si Martha, but we could only assume. Gano'n kadami yung maraming bagay. Impression. Martha wants to impress Jesus Christ and yung mga bisita. Anong iisipin ng mga tao sa service ko? Mga bagay na gumugulo sa isip ng mga, okay na ba to? Okay na ba itong ganyan? Baka hindi kong pakain itong mga to? Baka hindi masarap sa luto? Kailangan ko ng matulog. Unti-unti natin, ang dami nga nasa isip ni Martha. At nakikita yon ni Jesus Christ. Ang nasa isip at puso ni Martha is to leave an impression. Pero sabi ni Jesus Christ, only one thing is necessary. At pinili ni Mary yun. Only one thing is necessary, mga kapatid. Hindi masama mag-serve, hindi masama magluto, sa mga, hindi masama mag-celebrate, maghanda. Hindi masama yung mga successes natin sa buhay. Pero, kailangan natin maunawaan yung pinuputo ng Jesus Christ. That very one thing that is necessary. And that is Jesus Christ Himself.
Yun ang pinili ni Mary. If we are serving with pure intentions para sa Panginoon mismo, na yung joy natin ay nasa Panginoon mismo, at kung ganoon din sana yung nararamdaman ni Martha in her service, wala problema eh. Pero, ganun talaga ang buhay. May mga times na naakala natin tayo nasa tama, pero tayo pala yung wala sa hulog. Na misplace natin yung joy of knowing that one thing, that very necessary thing, and that is Jesus Christ. So, mga kapatid, we could serve, but at the same time, we have misplaced Jesus. We could do good things, we could be successful, we could accomplish great things, but at the same time, we have misplaced Jesus Christ. Natulad na tayo ng Martha. We are anxious sa career path natin. We are anxious sa family natin. We are anxious sa mga hobbies natin, sa financial freedom. Pero kung tutusin mo unahin natin si Jesus Christ, we could always settle those things after. And God Himself will definitely give us comfort, will definitely help us. Sino bang mga nagbigay ng trabaho sa atin? Sino bang mga nagbigay ng mga pamilya sa atin in the first place? Sino ba nagbigay sa atin ng mga kakayahan, ng lakas para magtrabaho in the first place? Diba si Jesus Christ din naman, si Lord din naman. So unahin natin siya, and yung mga seemingly important, but not more important than Jesus Christ, will follow, mga kapatid. Ito yung challenge sa mga buhay natin. So, always remember to rejoice that your name is written in heaven. Ito yung pinakamabisang paalala that we have God, we have Jesus Christ on our side. Kung nakakalimutan yan, makikisang-ayon tayo sa panalangin ng David, sa awitin ng David, sa Psalms, yan pakita natin. 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero yung ligaya of knowing that you are saved, nawawala yan. So always pray for this joy of salvation. And grant me a willing spirit to sustain me. Huwag natin kakalimutan yan. If we want our lives to be fruitful, hindi lang accomplished, hindi lang successful, but fruitful, put your joy in God. Hanapin natin ang ligaya sa Panginoon dahil doon nakalagay ang ligaya na walang hanggan. Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Joy is placed in God's hand. Look for it there, mga kapatid. Kung na-misplace natin yung joy natin dahil sa gulo ng mundo, sa gulo ng buhay, at gusto natin maibalik yung ligaya, yung passion, yung love, yung authenticity, yung sincerity, yung glory sa Panginoon, hanapin ulit natin yung joy natin. At yun ay nasa kanang kamay ng Panginoon. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, hanapin natin yung joy natin doon. At maging passionate tayo, first and foremost, in service, in spiritual service towards God, and maging passionate din tayo sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa mga business, sa mga tinatangkilik natin, for sure. Maging passionate tayo sa mga sarili natin, sa mga lovers natin, for sure. We will never be tempted to cheat if yung joy natin ay nasa Panginoon first and foremost. Mas lalo natin magagawa magmahal ng tama, mas magagawa natin magtrabaho ng tama, hindi papasok sa isip natin mandahil sa trabaho kasi nandun, namumulit sa atin yung ligaya of being saved. So, to correct our lives or to live a life that is fruitful, rejoice
that our names are recorded in heaven. Very simple, pero ganyan talaga si Jesus Christ. Sa pool. Straight to the point. Ito yun. Ito yung foundation ng joy natin. Rejoice that your name is written in heaven. And succeeding joys, succeeding blessing will follow. We can always rejoice in those things after rejoicing that our names are recorded. So let us pray. Lord God, kami pinagpupuri at papasalamat sa kabutihan mo dahil iniligtas mo kami. Wala kami kayang gawin para maiwasan ng impyerno. Dahil ikaw, Diyos, ang gumawa ng paraan. Pinili mo kami at binigyan mo kami ng karapatan para tawagin kang Ama. Puri kami nagagalak at dalangin namin na yung mga buhay namin, yung maging mabisang testament ng ligaya na to. Makita ng iba yung overflowing joy na nagmumula sa iyo. Makita sa mga buhay namin yung pag-ibig, yung passion, yung sincerity. Yung totoo ka. Nabubuhay. At totoo ka kumikilos sa mga buhay namin. At patuloy namin pinagpapasalamat ng kabutihan mo. Ikaw yung nag-bless sa bawat isa. Ikaw yung nangangalaga ng mga buhay namin. Ikaw humahawak ng pananampalataya namin. Kaya nakakasiguro kami na patuloy kami kikilos ayon sa kanyang takwiran. Dalangin namin nawa makita mo ang Tay Bible Church na tapat ng bilingkod sa iyo na pangalan ng katotohanan na nagmumula sa iyo. At patuloy mong paalala sa bawat isa na yung ligaya namin yung nagmumula sa iyo. Restore the joy of our salvation. Help us to understand yung weight, yung bigat ng kaligtasan na pinagdalo sa bawat isa. So we could celebrate it with all our hearts. So that we could serve with pure intentions on Lord. Bigyan mo kami ng kakayahan, pagpipurang ka, na mayroong malinis na puso, malinis na motibo para sa iyo. Nawa yung mga desisyon namin sa buhay, mga gagawin namin, are in line sa mga gusto. Ito po kami sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat Panginoon sa mga paalala mula sa salita ng Diyos. Alam ko po ang bawat isa sa atin ay puno-puno na ng ligaya. No? At dahil tayo po ay maligaya, kailangan po sundin natin yung utos ng ating Panginoon at tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. No? Isa sa mga pinakamahalagang utos ng ating Lord ay ang pagbabanal na hapunan. Maring pinaalala po ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po natin ginagalang. Ang pakikibahagi po dito na hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga alimento ay isang kasalanan sa katawan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito po kailangan nating saliksing mabuti ang ating mga sarili-sarili, tiyakin natin na wala po tayong tinatagong kasalanan sa ating Panginoon Diyos. At hindi ko po muli na tayo tumuo, usapin natin sandali ang ating Panginoon, hindi po tayong tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Aming Diyos na banal, kami po Panginoon, ang naliligtuhod sa iyong harapan. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang
lahat ng ating kalikuan. Ikaw po, Panginoon, ang malugod sa aming gagawing pagkabalan na hapunan, pag-aalala sa ginawa ng aming Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang aming Panginoon ay mayroong reason para magalak sapagkat ang aming mga pangalan ay nakarecord na sa iyong kaharian sa kalangitan. Salamat po ng maraming lahat po nito ay aming dalangin sa iyong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Piliin po natin si Brad Leo at si Gasati na ipamahagi ko yung oso. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyaya pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi isang ritual lamang na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang utos, pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan na pakipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawain pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Sandali po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagkakaibigan at pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, kinarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa pagkakatawad ng aming mga kasalanan. Nanangin po namin, Panginoon, sa pagtanggap ng katawan ng aming Panginoong Hesus na mayubay sa krus. Patuloy po ninyong pagkadami ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang mga siyang ito upang ito'y maging pagkapala rin sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira pero sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ulitin ko po, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin sabay-sabay. Hingin po natin si Brad Leo na pinanangin po ako. Salamat din po sa aming Panginoon
Jesus at pagkakas na siya ay tunay na Diyos sa isang pagkama inuwa dito sa lupa sa iyong pangahirap, pinutol at inalibra sumunod hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo Panginoon. Kaya sa mga Panginoon bayubay at tumigil sa na siyang maging dahilan at maging kaligtasan sa Panginoon. Kaya naman, salamat Panginoon sa guru at ang aming bayan at salamat Panginoon. Kaya bilang pag-alaala ay gagawin namin ang Panginoon na gusto ko Panginoon na siyang gusto ko na siyang pumigis Panginoon. Tuhan Yesus ang gagawin namin. Matapos maghapunan, tumungkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hindi ko po, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Gawin po natin sa mismo. Mga kapatid, nararapat naman po na tayo ay nagsasaya sa tuwing ginagawa natin ang pagbabalal ng unan, sapagkat sa pamamagitan nito ay pinahayag natin ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito.